sa'yo. Kailan ko ba kaya matitikman ang awa mo? Kailan tatamuhin ang patawad mo? Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay Biyernes sa ika-4 na linggo ng ating 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon. Unang Biyernes din ng buwan at nais nating alalahanin at parangalan ang kamahal-mahalang puso ni Jesus. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, Ikaw ang nagpapakilala sa amin sa pang-araw-araw na karanasan ng buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, Ikaw ang ninanais naming makilala sa aming palaging pagsamba sa iyong ngalan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, Ikaw ang nagpapakilalang maghahatid sa amin sa buhay na walang hanggan sa kalangitan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipaglaan mo kami ng kaukulang tulong na sa aming kahinaan ay iyong itinutugon. Ang iyong kaloob sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay makamtanawan namin ng buong kaligayahan. Sa pagtanggap namin ito, kami naway makapamuhay ayon sa inaasahan mo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Sinabi ng masasama, tambangan natin ang mga taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan, at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa ating kaugalian. Ipinamamarali nilang nakikilala nila ang Diyos at sinasabing sila'y anak ng Panginoon. Sila ang nagbibigay sa atin ng mga problema. Makita lang natin sila'y balisa na tayo, pagkat kaiba ang gawain nila at pamumuhay. Ang palagay nila sa atin ay mababang-mababa at nandidiri sila sa ating gawain. Sinasabi nilang kaligayahan ang wakas ng matuwid at ipinagmamagaling na sila'y anak ng Diyos. Tingnan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo. Kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dustain at pahirapan upang malaman natin
kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin nating ibingit sila sa kamatayan. Yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Iyon ang usapan ng masasama. Ngunit sila'y nagkakamali, pagkat binubulog sila ng kanilang kasamaan. Hindi nila natalos ang lihim na panukala ng Diyos. Hindi sila umasa sa gantimpala ng kabanalan. Hindi naisip ang magandang wakas ng malinis na pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Sa Diyos hindi nabibigo ang mga nasisiphayo. Nililipol ng Diyos yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asay hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong ng poon, agad maiibsan. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Kukup-kupin siya ng lubos-lubusan, kahit isang butoy hindi magagalaw. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas, sa napakukup-kup siyang mag-iingat. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Magsitiyo po lahat. Ay nabubuhay, hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal. Mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudiyo roon. Nalalapit na ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudiyo. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus na may pumunta rin sa pista, ngunit hindi hayagan. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Hayan, lantaran siyang nagsasalita, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya nga ang Mesiyas. Walang makaalam kung saan magmumula ang Mesiyas pagparito niya. Ngunit alam naman natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya't nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, "Ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa ganang akin lamang. Ang totoo ang siyang nagsugo sa akin, ngunit hindi ninyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa kanya, at siya ang nagsugo sa akin." Tinangka nilang dakpin siya, ngunit walang nangahas sapagkat hindi pa niya oras. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Muli po magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo tigit ang mga kababayan nating OFW. Sa mabuting balita ay may isang napakagandang tanong si Jesus at maaaring gusto niya ring itanong sa atin. Ang sabi ni Jesus sa mabuting balita ngayon, ako ba'y nakikilala ninyo? Isang tanong na napaka-personal, isang tanong na gustong mangusap, isang tanong na gustong magliwanag tungkol sa relasyong mayroon tayo sa Kanya. Ako ba'y nakikilala ninyo? At siguro naman po ay kaya tayo naririto, kaya tayo sumisimba. Sana po ito ang dahilan ng inyong pagsimba, no? Ay upang makilala si Jesus. Sana ang ating pagpunta sa mga simbahan, sana ang ating mga pagbibisita iglesia, ang ating mga pag-iistasyon ng krus, ay upang makilala si Jesus. Sana ay wala ng iba pang dahilan. Sapagkat ang ating unti-unting tugon sa tanong ni Jesus, ako ba'y nakikilala ninyo? Ay magbibigay din sa atin ng kahulugan at pagkakilala sa ating sarili. Yun po ang isang hiwaga ng pakikipagrelasyon kay Jesus. Kapag palapit kang nakikilala si Jesus, unti-unti mo ring makikilala ang iyong sarili. Sapagkat sa pagkilala natin kay Jesus, unti-unti mong makikita ang kanyang kahiwagaan at ang ating kababaan, ang kanyang kapangyarihan at ang ating kawalan, ang kanyang kalahatan at ang ating kasalatan. Mga pagkakilala at pakikipagrelasyon na bumubuo ng isang magandang pakikipagkaibigan. At yun naman po talaga ang totoo pagdating sa ating pananampalataya. Unti-unti mong makikilala ang iyong sarili kapag kalubusan mong kilala ang Diyos. At ang mga mahal na araw na ito, lalo po ngayon mapapansin ninyo sa mga mabuting balita nitong mga nagdaang araw at sa mga susunod pang araw, magiging mainit at mas painit pa ng painit ang hidwaan ng mga Pariseyo at ni Jesus. Nais nilang patayin, nais nilang hulihin, subalit hindi pa niya panahon. Bakit? Dahil si Jesus nanatili sa katotohanan. At yun po ang nag-iisang paraan upang mas makilala natin si Kristo at ang ating sarili. Yung tayo ay manatili sa totoo at sa tama. Si Jesus, hindi siya nagpadala sa sasabihin ng iba. Si Jesus, hindi siya nagpadala sa kung ano bagang sasabihin at ipararating sa kanya ng kapwa. Sana po ganun din tayo pagdating sa ating pakikipag-ugnayan kay Jesus. Kahit tayo medyo naiipit na, kahit medyo nahihirapan na, dapat lagi tayong nakakatig sa kung ano ang tama at ang totoo. Ang panahon pong ito sa ating mundo ngayon, napakaraming iniaalok sa atin na tila baga sinasabing ito ang tama at ito ang totoo, pero kapag tinignan natin ng ayos, mali. At yun ang paanyaya ni Jesus ngayong panahon ng Kwaresma. Upang lubusan nating makilala ang sarili, sa pagkilala natin kay Kristo, unti-unti dapat tayong mananatili sa kung ano ang totoo at ang tama. Saan dinala si Jesus ng kanyang pananatili sa totoo at tama? Sa pag-aalay ng kanyang buhay. Kaya nga po kung minsan tayo nakakaranas ng mga sakripisyo, ng mga problema, ng mga pinagdadaanan, lalo kapag ka nasa panig ka ng totoo at ng tama, dahil yun ang nangyari kay Kristo. Ang pag-aalay niya ng kanyang buhay ay bunga ng kanyang pagkatig at laging paninindigan sa kung ano ang totoo at tama. Sana po sa bawat pagbisita natin sa mga simbahan, sana sa ating unti-unting pagkakilala kay Kristo, unti-unti din nating maunawaan kung ano ang totoo at tama.
Ito po yung mga bagay, pangyayari at tao na magdadala sa atin sa kabutihan. Kung ito'y totoo at tama, dadalhin tayo nito sa langit. Kung ito'y totoo at tama, dadalhin tayo nito sa kaligtasan. Kung ito'y totoo at tama, bagamat may kalakip itong pagdurusa at mga hamon, sa bandang huli, pagkakalooban tayo nito ng buhay na walang hanggan. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayan sumasama, humingi ng patawad mo. Aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayan sumasama, humingi ng patawad mo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay siya nawang magpagindapat na kami maging lalong dalisay sa pagharap sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Ay tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas, sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagbubungay sa iyong kadakilaan. Dinarangila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulan. Sa bilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Manatili po tayong nakaluhod. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan
ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Isang paglalakbay ang buhay, sanga-sangang landas ay may kahirapan. Kung ang lungkot o panganib sa'yo'y biglang dumalaw, kung ikaw
Ang isasagwa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Sa gabi, kadiliman, nitala ay walang tanglaw. Panginoon ng balingan, Panginoon ng asahan, wika niya'y halina, lumapit sa akin. Kayong mga napapagalaking pag-ibig, hawahin bigat ng inyong pasanib. Ay aking pagagani. Halina, kaibigan, lumapit sa akin. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang ay loobin mong bumagtas mula sa dati naming pagsuway na aming tinatalikdan patungo sa pamumuhay na iyong pinababanal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ang atin pong Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama ng healing bundle ay may halo ng langis mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Nawa po'y maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, ngayon po'y taon ng Jubileo at sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana bilang isang Jubilee Church, kayo po'y aming inaanyayahang magpatatak ng inyong Pilgrim's Card na nakapaloob sa Pilgrim's Prayer Guidebook na available sa ating opisina. Nakapaloob din dito ang paliwanag tungkol sa Jubilee Year, sa plenary indulgence, at mga panalangin kay Padre Pio. Nawa po'y suportahan natin ang gawaing ito bilang mga manlalakbay ng pag-asa ngayong taon ng Jubileo. Ikaapat, bahagi po ng ating mga gawaing pangkwaresma. Tuwing araw ng Biyernes, katulad po ngayon, tayo ay may pagdarasal ng Istasyon ng Krus sa ganap na 3 ng hapon. Ang mga aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. At tuwing araw ng Sabado naman, tayo po ay may pagpapakumpisal, alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, at alas 2 hanggang alas 5 ng hapon. May mga pari po tayo na inaanyayahan para magpakumpisal at tayo po ay samantalahin ang pagkakataong ito para makapagbalik loob sa Diyos. At bukas, unang Sabado ng buwan, tayo po ay may pagpaparangal sa mahal na Birhen ng mga biyaya. May prosesyon sa 5 ng umaga. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng mga kandila na may pansalo. Nais din po namin ipagbigay alam sa inyo, mayroon pong tent kayong makikita sa bandang likuran ng ating simbahan, sa bandang kaliwa ninyo. Narito po sa atin, nagsimula kahapon ang mga taga-tourism office ng ating Santo Tomas City. Sila po'y naririto upang tulungan tayo, baka kayo ay may mga katanungan, paano pupunta dito, anong pwedeng puntahan, anong pwedeng kainan, anong pwedeng dalawin, saan pwedeng magstay. Sila po ay naririto para po bigyan tayo ng tulong upang kung kayo may mga katanungan ay masagot para sa isang mas malawakan at mas maayos na pagbisita, hindi lang sa pambansang dambana, kundi dito sa Santo Tomas City sa Batangas. Sila po'y naririyan maghapon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang ating sunod na misa mamayang alas 12 ng tanghali. Inaasahan namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng panalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais niyong ipanalangin, at para po sa mga nasa kanilang tahanan ng panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin ng mga rosaryo,
imahen, dasalan, healing rub, miracle oil, mga healing bundle at mga bulaklak ng rosas na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupunaw ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa mga nagnanais pong mag-alay ng rosas kay Padre Pio pagkatapos ng misa, may available tayong rosas sa gilid ng simbahan, kulay puti sa pagpapasalamat at pula para sa kahilingan. Salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa, palaging magmahal sa Panginoon. Salamat sa Diyos.